Lolo, pinapatawag mo raw ako? Wika ni Loki pagpasok sa opisina ni Mr. Rico Villanova. Binaba nito ang tabakong hawak at tinapunan siya ng tingin. Oo, iho, maupo ka. May mahalaga tayong pag-uusapan tungkol sa mana mo. Natigilan siya sandali dahil sa narinig. Matagal na niyang gustong malaman ang tungkol doon dahil pinangako ng matanda na makukuha niya ang mana pagdating ng 28th birthday niya. Isang buwan na nakalilipas simula ng kaarawan niya. What about my inheritance, Lolo? Tanong niya nang makaupo. Gusto niyang itanong kung makukuha na ba niya ang mana niya, ngunit ayaw niyang magtunog mukhang pera katulad ng mga kamag-anak nila. Madalas sa mga ito ay walang pakialam sa isa't isa at ginagawang sentro ng buhay ang pera. Alam kong isang buwan mo nang hinihintay ang pag-uusap na to, Loki. Katulad ng pinangako ko, makukuha mo ang mana mo, kaya wala kang dapat na ipag-alala. Pero may binago lang akong isang bagay doon. Ano po yun, Lolo? Kalahati lang ang perang matatanggap mo, Apo. What? Are you kidding me? Bulalas niya. Muntik pang mapatayo sa kinauupuan. Kanino mo ibibigay ang kalahati? Alam mong walang ibang mapagkakatiwalaan sa mga kamag-anak natin kundi ako. Lahat sila puro sarili lang ang iniisip. Napansin niya ang pagkunot ng noo ng abuelo dahil sa kanyang sinabi. Kinuha ng matanda ang tabako sa ashtray at humithit na parang kinakalma ang sarili. Alam kong ganyan na magiging reaksyon mo, Apo. Hindi ka sasang-ayon. Because that's my inheritance, no? Bakit ipagkakatiwala mo sa ibang tao ang kalahati nun? Hindi naman ibang tao sa atin na makakatanggap ng kalahati. Hindi ba childhood best friend mo si Janela Mendez? Si Janela? Pero bakit, Lolo? Hindi nga natin alam kung buhay pa ba siya. Nasaan na nga ba yun? Tanong niya. Hindi siya makapaniwala na hindi niya makukuha ng buo ang mana dahil mapupunta ang kalahati nito sa babaeng matagal na niyang hindi nakikita. Ang huling balita ko ay nasa Bacolod pa rin siya. Sigurado ka na ba sa desisyon mo, Lo? Tumango ang abuelo. Ginagawa mo ba to dahil hanggang ngayon nagtatago pa rin si Lola sa kasalanan ginawa niya noon kina Janela? Alam mong malapit sa akin si Janela. Parang apo na rin ang turing ko sa kanya. Kaya masakit sa akin nung napalayo siya sa atin dahil sa nangyari 7 years ago. 7 years ago, nabalitaan ni Loki na nagkaroon ng sunog sa wine factory ng kanilang pamilya sa Bacolod. Nasa Manila na si Loki noong panahon na yon. Base sa mga nakaligtas na trabahante, nakita ng mga ito na ang kanyang lolang si Vanessa ang nagbuhos ng gas sa buong gusali. Maraming nasugatang mga trabahante at may isang namatay. Sa kasamaang palad, si Victor yon, ang tatay ni Janela. Nagtatrabaho ito sa kanilang pamilya bilang tagapangalaga ng mga bariles ng wine. Hanggang ngayon ay hindi pa nila alam ang dahilan kung bakit ginawa yun ng kanyang lola. Hindi pa rin sapat yun para bigyan mo siya ng mana, Lolo. Isa pa, tinanggihan niya lahat ng tulong mo noon. Ang tanging tinanggap lamang niya ay ang maayos na libing ni Tito Victor. Wika niya pagkatapos ng ilang segundong katahimikan. Huwag mo sabihin galit ka pa rin sa kanya, Apo. Paniguradong nakalimutan na niya ang nangyari noon. Hindi na kami mga bata, Lolo. Bakit ako magtatanim ng sama ng loob sa nangyari noon? Kung wala naman pala, bakit ayaw mo umuwi ng probinsya? Napailing na lamang siya. Hindi pinansin ang sinabi nito. Are you really sure about this, Lolo? Sigurado ka bang bibigyan mo siya ng mana ko? Paninigurado niya. Sure ako, Loki. Hindi ka man sumang-ayon sa akin. Ako pa rin ang masusunod at buo na ang pasya ko, Apo. Okay, fine. Do what you want. I'm still a billionaire anyway. Makuha ko man ang buo ang mana ko o hindi. I'm still good. Nag-aalala lang naman ako na baka magsisika at magkamali sa desisyon mo. But since desidido ka na, sige po, I'll support you. Alam ni Loki sa kanyang sarili na hindi magiging kawalan ng kalahati ng mana niya. Sa edad na 28 years old, isa siya sa mga kilalang young CEO billionaire sa bansa. Kilala ang mga Villanova sa kanilang sikat na mga wine, ngunit pinasok niya ang ibang negosyo, pero hindi naman nalalayo sa legacy ng kanilang pamilya ang kanyang produkto. Siya ang nagmamay-ari ng Villanova Lager Corporation, isang sikat na manufacturing company sa Asia na gumawa ng mga dekalidad na beer. Simula pagkabata pa lamang ni Loki, ang lolo na niyang nag-aalaga sa kanya dahil maagang pumanaw ang kanyang mga magulang na sina Helen at Jose. Hindi na kayanan ng kanyang mommy ang panganganak sa kanya, habang nagpakamatay naman ang daddy niya dahil sa labis na depression. Pakinggan mo muna ako, Loki. Hindi ba't matagal mo nang gustong makuha ang mana mo? Oo, dahil pinangako mo. Pwes, may isa pa akong kondisyon. Gusto kong makausap si Janela at dalhin mo siya sa akin.
Alam mong umiiwas siya sa pamilya natin kaya imposibleng magkusa siyang pumunta rito. Wika ng matanda. Anong pinaplano mo, Lolo? Di ba't sabi mo ibuo na ang pasya mo na hatiin ang mana ko? At sinabi ko na sa'yo na okay lang naman sa akin yun. Tapos ngayon sinasabi mong hindi ko pa rin pala makukuha ang naging kalahati na lang na mana ko? Tama. Lumuwas ka ng Bacolod at gawin mo ang lahat ng makakaya mo para pumunta ng Maynila si Janela. Pero ayoko malaman niya ang dahilan kung bakit bumalik ka ng probinsya. Teka, bakit ba akong gagawa ng paraan para mangyari yan, Lo? Alam mong ayaw ko ron sa lugar na yun. Dahil ikaw lang ang mapagkakatiwalaan ko at alam kong makakakumbinsi sa kanya. Tandaan mo, Apo, hindi mo makukuha ang kalahati ng mana mo hanggat hindi mo nadadala sa mansyon si Janela. Maliwanag? Napakunot ang noo niya. That's insane. You know I don't want to see her, Lolo. Kaya nga gusto kong pumunta ka ng Bacolod para bumalik ang dati niyong pagkakaibigan. I don't wanna do that. Hindi na kami babalik sa dati. Naintindihan mo ba yan, Lolo? Hindi ko na nga buong makukuha ang mana ko. Bibigyan mo pa ako ng kondisyon. Hindi ba't si Janela na rin ang nagsabi na ayaw niya sa akin? Hindi ko nga maintindihan kung bakit ako nagkagusto sa babaeng yun. Napailing na lamang ang abuelo at malakas na bumuntong hininga. Listen, my decision is final. Gawin mo ang pinapagawa ko o wala kang makukuha kahit 5 duling. Hindi mo man lang ako binigyan ng ibang choice, Lolo. Dahil wala kang choice. Madali naman tumanggi, Apo, pero wala ka ring mana. Pag hindi ka sumunod, sa ibang kaanak natin mapupunta ang mana na para dapat sa'yo. No way! Yes way, Apo. Sige na, alis ka na. Tawagan mo ako kapag buo na ang pasya mo. Mabigat ang loob ni Loki habang naglalakad paalis sa opisina ng kanyang lolo. Hindi niya alam ang dapat na maramdaman, ngunit sigurado siyang hindi siya pupunta ng probinsya para makita ang unang babaeng iniyakan niya. Ang babaeng dahilan kung bakit naging heartbroken siya. Magkababata sila at parehong lumaki sa Bacolod, kaya hindi niya akalain na hihiyain siya nito sa harap ng maraming tao noon dahil lang nagtapat siya na mahal niya ito. Mula noon, sa Manila na siya nanirahan. Buo na ang desisyon niyang yun, ngunit kinabukasan, binalitan ng kanyang sekretary na 3 businessman ang umatras sa pag-i-invest sa kanyang kumpanya. Mabilis niyang tinawagan ng kanyang lolo tungkol dito dahil alam na niya kung sino ang salarin. Pati ba ang kumpanya ko idadamay mo, Lolo? Seryosang bungad niya sa abuelo sa kabilang linya. Simple lang ang gusto kong mangyari, Loki. I don't wanna do it, Lolo. Okay, hindi naman ako mahirap kausap. Pero sa bawat araw na lumilipas at hindi ka pa rin pumupunta ng Bacolod, paghandaan mo mga bagay na mangyayari, Apo. I'm serious. Sasagot pa sana siya ngunit pinutol na ng matanda ang tawag. Napailing na lamang siya. Hindi siya pupunta ng probinsya. Ngunit kilala niya ang kanyang lolo. May isa itong salita kaya kinabukasan, hindi na siya nagulat nang malaman na isa-isang nag-atrasa ng mga investors niya. May mga empleyado rin na bigla na lamang nagre-resign o hindi pumapasok. Napahilamos na lamang si Loki sa mukha habang nakaupo sa loob ng opisina at pinagmamasdan ng mga resignation at investment withdrawal papers sa lamesa. Kailangan ba talaga niyang gawin ng mga to? Bulong niya sa sarili. Nang gabing yon, walang nagawa si Loki kundi mag-book ng flight patungong Bacolod. Dahil kung hindi niya gagawin yon, siguradong mawawala ang kumpanyang ilang taon niyang pinalago. Nang sumunod na araw sa San Isidro, Bacolod, madaling araw pa lamang ay gising na si Janela para pumasok sa karinderyang ilang taon na niyang pinagtatrabahuhan bilang isang cook. Ito ang tanging bumubuhay sa kanya dahil mag-isa na lamang siya sa buhay. Namatay sa aksidente ang tatay niya habang iniwan sila ng kanyang nanay Ana noong bata pa lamang siya. Nalaman niyang sumama ang ginang sa kabit nito. Dahil sa kahirapan ng buhay ay hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. 28 years old na siya at ang tanging pinagkakaabalahan ay ang pagiging cook sa karinderya. Mabuti naman at dumating ka na, Janela. Kanina pa kita hinihintay. Wika na Aling Lourdes ang kanyang amo. Marami tayong lulutuin. Alam mo bang uuwi ngayon ang apo ni Mr. Villanova? Muntik na niyang mabitiwan ng hawak na bayong dahil sa narinig. Napahawak pa siya sa posteng kahoy dahil sa gulat. Anong nangyari, Janela? Ayos ka lang ba? Okay lang po ako. Nakaramdam lang ako ng kaunting pagkahilo. Palusot niya. Kung ganon, bakit pumasok ka pa? Kaya mo bang magtrabaho ngayon? Siyempre naman po, si Aling Lourdes naman parang hindi ako kilala. At saka kakasabi mo lang, marami tayong lulutuin ngayon. Oo nga. Nga pala, kinausap ako ng mayordoma ng mga Villanova.
Gusto nilang maghanda sa pagbalik ni Sir Loki kaya nag-order sila ng pagkain dito. Pero sandali, hindi mo ba alam na uuwi siya? Hindi ba't magkababata kayo? Close kayo nun, di ba? Oo nga po, pero matagal ng panahon yun. Wala na kaming communication simula nang umalis siya rito 10 years ago. Hindi siya dumalaw kahit nung namatay ang papa mo? Natigilan siya sa narinig at napaiwas ng tingin. Mukhang napansin yun ng matanda dahil kaagad nitong hinawakan ng kanyang kamay at ngumiti. Pasensya na, Janela. Hindi ko sinasadyang mabanggit yun. Alam mo naman, hindi magawang magpreno ng bibig ko minsan. Ayos lang, Aling Lourdes. Tara na po, magsimula na tayo magluto. Malapit nang mag-umaga. Tumango ito at naglakad papuntang kusina. Kaagad siyang sumunod, ngunit lumilipad ang isip niya. Hindi alam ng dalaga kung anong dapat maramdaman. Nabalitaan mo na ba, Janela? Tanong ng katrabaho niyang si Pauline pagdating nila ng kusina. Naabutan nilang abala ito sa paghihiwa ng mga ricados. Tumango siya habang nagsusuot ng apron. Nakita niya ang pagngisi nito. Huwag mo ako simulan ngayon, Pauline. Pagbabanta niya sa kaibigan. Anong wag? Babalik lang naman ang gwapo at mala Adonis mong childhood friend, ang kinahuhumalingan ng mga dalaga rito sa probinsya, at ang lalaki ni-reject mo sa harap ng maraming tao 10 years ago. Binasted mo si Sir Loki? Singit ni Aling Lourdes. Kaya naman pala ganun ang naging reaksyon mo nang sinabi kong uuwi siya. Malakas siyang bumuntong hininga. Mga bata pa kami noon. Panigurado nakalimutan na niya ang nangyari at may girlfriend na rin siya ngayon. Kaya wag niyo na siyang pag-usapan. Baka mamaya machismis pa tayo. Laking pasalamat niya na hindi na sumagot pa si Aling Lourdes at inabala na ang sarili sa pagluluto. Ngunit si Pauline ay patuloy pa rin sa nakakalokong panggisi. 9:00 na nang matapos sila. 3 bilaon ng ulam ang kanilang nagawa at ide-deliver sa mansyon ng mga Villanova. Gusto mo bang sumama sa akin, Janela? Baka lang naman gusto mo siyang makita. Tanong ni Pauline, dahilan para umirap siya. Lumarga ka na nga para makabalik ka kaagad. Ang dami-dami nating customer. Tinawanan lang siya nito. Nang makaalis ang babae, siya ang pumalit pansamantala bilang waitress at inabala ang sarili sa pag-aasikaso sa mga kumakain. Ngunit sa loob-loob niya, hinihintay niyang makabalik si Pauline dahil sa kabila ng nangyari, gusto niyang makibalita tungkol sa buhay na dati niyang matalik na kaibigan. Kalahating oras ang lumipas, bumalik na si Pauline. Sinalubong niya ito ngunit nagulat siya nang makitang bitbit pa rin ito ang 3 bilaon ng mga pagkain. Oh, anong nangyari? Bakit hindi kinuha? Nagtatakang tanong niya. Binayaran naman, pero ang sabi ni Loki hindi siya kumakain ng mga pagkain galing sa karinderya. At nakakatuwa nga dahil natatandaan pa niya ako. Kulang na lang itanong niya sa akin kung nasan ka dahil hindi niya inaasahan na ako yung magde-deliver. Anong kalokohan yun? Inis niyang sabi. Alam niyang nagsisinungaling ang lalaki dahil palagi niyang kasama ito noon na kumain sa karinderya noong mga bata pa lamang sila. Hindi ko alam pero ang mahalaga, nagbayad naman, hindi ba? Napailing siya bago kunin ang 3 bilaon ng pagkain dito. Ikaw na muna bahala sa mga customer. Paalam niya bago nag-abang ng mga dadaang tricycle. Ha, bakit? Teka, saan ka pupunta, Janela? Ide-deliver ko ulit itong mga pagkain. Bayad na to kaya dapat nating iwan dun. Bahala siya kung kanino niya ipapakain. Narinig pa niya ang boses ng kaibigan ngunit hindi na niya ito pinansin at sumakay na siya sa tricycle na pinara niya. Ilang sandali lang, natanaw na ni Janela sa hindi kalayuan ng isang pamilyar na puting mansyon. Malaking ektarya ng lupain ang pagmamayari ng mga Villanova. Kaya parang isang palasyo ang mansyon ng mga ito sa gitna ng mga bundok at kahit noon pa man, palagi na siyang napapabilib sa yaman ng pamilya dahil sikat ang mga ito sa paggawa ng mga produktong wine. Mabuti nga at kahit nasunog ang dating paggawaan ng wine, pinaayos yon para magpatuloy ang negosyo. Ngunit hindi niya magawang itapak ulit ang mga paa niya roon dahil sa pagkamatay ng tatay niya. Janela, ikaw ba yan, iha? Tanong ng security guard na nagbabantay sa mansyon pagbaba niya ng tricycle. Kinawayan niya ito. Opo, kamusta po kuya? Okay lang naman ako, Janela. Ikaw pa? Ilang taon na rin simula nang dumalaw ka rito. Nalaman mo bang umuwi si Sir Loki? Opo, at ihahatid ko lang itong mga pagkain. Teka, yan ba yung mga bilaong dala kanina nung nagpunta rito? Ang pagkakaalam ko, hindi tinanggap ni Sir Loki yan dahil ayaw niya sa mga ganyang klaseng pagkain. Alam kong hindi yung totoo, kuya. Kaya ako nang magdadala nito para sa kanya. Binayaran niya to kaya dapat niya itong kunin at ipakain na lamang sa mga tao sa mansyon kung ayaw niya.
Tumango ang si Q bago siya pagbuksan ng malaking gate. Pagpasok niya sa loob, hindi niya maiwasang mamangha dahil mas lalong gumanda ang kabuuan ng mansyon. Nagkaroon ng isang malaking fountain sa gitna at dumami ang mga puno. Habang nagmamasid sa paligid, napako ang tingin ni Janela sa hindi kalayuan. Meron dong isang matangkad na lalaking nakatalikod at may kausap sa cellphone. Kahit ilang taon nang hindi niya ito nakita, nakilala kaagad niya na si Loki ito. Natigilan siya sa paglalakad nang bigla itong mapatingin sa gawi niya. Mabilis na nagtama ang kanilang mga mata. Habang nakatingin sa lalaki, napatunayan niyang namiss niya ito. Ngunit hindi na sila tulad ng dati, kaya imposibleng masabi niya ang bagay na yon. Napahinto si Loki sa pakikipag-usap sa telepono nang makita siya. Hindi mabasa ni Janela ang iniisip nito, ngunit sigurado siyang malaki ang galit nito sa kanya. Ilang sandali lang, nagulat siya nang ilagay nito ang cellphone sa bulsa at naglakad papalapit sa kanya. What are you doing here? Tila hindi natutuwang tanong ni Loki. Ide-deliver ko lang ang mga to. Sagot niya, bumaba ang tingin nito sa hawak niya mga bilao. Katrabaho mo si Pauline? Tumango siya. Ngunit napansin niya ang pagbaba ng tingin nito sa kanyang labi. Hindi niya alam kung niloloko lang ba siya ng kanyang sarili, pero napansin niya ang paglambot ng tingin nito. Kaagad siyang tumikim dahil nakaramdam siya ng pagkailang. Umalis ka na. Maya-maya ay wika ni Loki. Ramdam niya ang lamig sa boses nito. Bayad na yan, hindi ba? Bakit hindi mo kukunin? Dahil ayaw mo ng mga pagkain sa karinderya? Anong klaseng palusot yan? Mahilig ka kaya sa mga... Who are you to know my preferences? Hindi dahil magkaibigan tayo noon, hindi na ako pwedeng magbago, Janela. Pero sayang pa rin ang mga to. Ilang oras namin niyang niluto. Wala akong pakialam kung kainin mo o hindi ito. Basta kunin mo lang to dahil binayaran mo. Si Manang Bebot na mayordoma niyo ang nag-order sa amin para maging handa to sa pagbabalik mo. Kung hindi ka na kumakain ng pagkain ng mahihirap, ipakain mo na lang to sa mga tauhan mo. Huwag mo sayangin ang effort ng ibang tao na gusto ka lang pasayahin. You should have applied that to yourself 10 years ago. Natahimik siya dahil sa biglang pag-ungkat nito tungkol sa bagay na yon. Alam naman niya ang nais nitong iparating. Umiwas na lamang siya ng tingin dito. Tama ka. Hindi ko dapat sayangin ang effort nila. At ayoko namang maging kagaya mo. Pagpapatuloy ni Loki. Pumasok ka sa loob at ibigay mo kay Manang Bebot ang mga pagkain na yan. Anito sabay alis. Ilang segundong tulirong nakatayo lang si Janela sa kanyang pwesto. Ibang-iba na siya kaysa noon. Bulong niya sa sarili habang naglalakad papasok ng mansyon. Pero okay na rin. Mas magugulat naman ako kung mabait pa rin ang pagtrato niya sa akin pagkatapos ng nagawa ko sa kanya ng pamamahiya. Pagkatapos ibigay ni Janela sa mayordoma ang pagkain, umalis na rin kaagad siya kahit gusto pa niya makipag-usap sa mga katulong sa mansyon. Ngunit alam niyang hindi gusto ni Loki na magtagal pa siya roon. Mabigat ang loob niya. Gusto niyang magpaliwanag kung bakit ni-reject niya ito noon. Isang bagay lamang ang sigurado niya. At yun ay ang hindi pa rin nagbabago nararamdaman niya para kay Loki. 10 taon na nakalilipas simula nang tanggihan niya si Loki sa kanyang 18th birthday. Yun ang dahilan kung bakit umuwi ito ng Maynila. Tanda pa rin niya ang sakit sa mga mata ng lalaki nang sinabi niyang may karelasyon siyang iba. Ngunit kailangan niyang gawin yun. Dahil kung hindi, mawawala ng trabaho ang kanyang tatay. Ganoon kasakim si Ma'am Vanessa, ang lola ni Loki. Ang matanda ang nag-utos sa kanya na tanggihan niya si Loki dahil hindi raw sila bagay ng apo nito. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Loki. Napuyat siya dahil sa hindi inaakalang pagkikita nila ni Janela. Hindi siya makapaniwalang wala man lamang pinagbago sa ganda nito. Bilugan pa rin ang muka at hindi man lamang binago ang mahaba nitong buhok. Ito pa rin ang babaeng kumuha ng puso niya. Good morning, sir. Nakahanda na ang pagkain niyo. Wika ni Manang Bebot pagbaba niya sa sala. Pinasadahan niya ng tingin ang mahabang lamesa. Nasaan na yung mga dala ni Janela kahapon, Manang? Ay, akala ko ba hindi mo gusto ang mga yon, sir? 10 taon ko nang hindi natitikman ang luto niya. Gusto ko lang malaman kung may nagbago ba. Sinasabi ko na nga ba't namimiss mo rin si Janela eh. Magkaiba yun, Manang. Ang luto lang niyang namimiss ko, hindi po siya. So, nasaan ang mga dala niya? Ubus na, sir. Pinakain ko na sa ibang mga katulong. Hindi mo ako tinirahan? Naisip ko nga ho pero naalala kong ayaw mo naman sa mga ganun. Kaya hindi ko na lang ginawa. Hindi ba't pinabalik mo nga sa kasamahan ni Janela? Nang hinayang lang si Janela kaya binalik niya rito. Sabi mo raw ayaw mo. Kaya kami na lamang ang kumain. Sayang hindi mo natikman. Ang sasarapan naman, sir.
Kaya dinadayo ang karinderya nila dahil sa luto niya, saka syempre ay dahil maganda ang cook nila. Whatever. Umupo na lamang siya at nagsimulang kumain, pero nakasimangot pa rin. Ilang sandali lang, narinig niya ang boses ni Manang. Grabe ka naman kung sumimangot, sir. Panigurado kung hindi lang ako matagal na nagtatrabaho rito. Tinanggal mo na ako dahil lang hindi ka natirahan ng pagkain, ganyan ka na. Hindi mo kasi nilinaw na gusto mo palang tirahan ka namin. Pero wag ka na magtampo, tinirahan naman talaga kita. Napalingon siya sa ginang. What are you saying, Manang? Tinirahan kita ng pansit, sir. Tinago ko lang sa kusina dahil gusto kong makita ang reaksyon mo. Gosh, pinagtitripan mo ba ako, Manang? Tell me, kaya ka sa karinderya na yun ang murder dahil alam mong doon siya nagtatrabaho, hindi ba? Tanong niya, ngunit tanging pagngisi lamang ang sagot nito bago kunin ang pansit sa kusina. Napailing na lamang si Loki at nagpatuloy sa pagkain. Ilang sandali lang ay bumalik na ito dala ang pansit. Hindi na siya nagulat nang takman yon at lasahan. Hindi pa rin nagbabago ang sarap ng mga luto ni Janela. Napangiti siya na napapapikit pa habang kinakain ng pansit. Nang matapos siyang kumain, nagpasama siya sa kanyang kaibigang si Felipe para bisitahin ang animal shelter na balak niyang pondohan. Matagal na niyang kaibigan ng lalaki. Nakilala niya ito sa Maynila at nang malamang uuwi siya ng probinsya, sumama ito upang magbakasyon. Sigurado ka ba talagang gagana ang plano mo, Loki? Natatawang tanong nito habang nagmamaneho. Of course, Janela likes animals, especially dogs. Siguradong hindi yun nagbago kahit ilang taon na akong walang balita sa kanya. Ibabalik mo ang pagkakaibigan niyo katulad noon? Ganun na nga. Wala naman ako ibang choice, pero alam ko mahihirapan ako. Bukod sa personal naming issue, malaking galit niya sa pamilya namin. At isa pa, may mga nasabi rin ako kahapon nang pumunta siya ng mansyon. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Tigilan mo na kasi yung pagpapanggap na galit ka sa kanya. Niloloko mo lang ang sarili mo. Tapos sabi ni Manang, hinahanap mo raw yung pansit at pagkain na dineliver ni Janela. Buti na lang kamo at pinagtira ka ni Manang. Tigilan mo nga ako. Isa ka pang nangtitrip sa akin. Isang kalokohan talaga ang pinapagawa sa akin ni Lolo. Alam niyang kaya iniiwasan kong umuwi rito dahil sa oras na makita ko ulit si Janela, pabalik ang nararamdaman ko sa babaeng yun. At yun ang kinagagalit ko. Family matter yan kaya hindi na ako makikialam pare. Oo nga pala, hindi pa ba talaga nahahanap ang lola mo? Hanggang ngayon wala pa rin kaming ideya kung nasan siya. Bigla na lang siyang nagtago pagkatapos ng ginawa niya sa factory. Nakakainis lang na kami ang kailangan magdusa sa ginawa niya. Marami pa rin galit sa amin dahil hindi pa rin siya nahuhuli. Lalong-lalo na si Janela. Hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang tatay niya. Good luck na lang talaga sa pagkuha mo ng mana pre. Paniguradong mahihirapan ka. Nang makarating sa Hope Haven Animal Shelter, kaagad silang inasikaso ni Rebecca. Isa ito sa mga volunteer staff. Marami pong gusto pang magpadala ng mga hayop dito pero sa ngayon, may bilang lang kaming kayang tanggapin dahil hindi kalakihan ang shelter namin. Makukulangan kami sa mga gamit at pagkain. Wika na babae habang tinutur sila sa shelter. Sa susunod na linggo mga sir, may gaganapin kaming free dog adoption day dahil anniversary ng shelter at mas marami pong mga aso ang nandito. Base sa mga research ko, ang shelter na to ang bihirang makakuha ng donation. Anya habang tumitingin sa mga aso na nasa kulungan. Totoo po yan, Sir Loki. Kaya nagpapasalamat po talaga kami dahil ang shelter namin ang napili mong pondohan. Ngumisi naman si Felipe. Mahilig kasi sa hayop ang girlfriend niyang si Loki kaya gusto niyang magpa-impress. Talaga po ba, sir? Pwede mong dalhin ng girlfriend mo rito. Paniguradong matutuwa siya. May play session kami kung saan pwedeng makipaglaro sa mga hayop na nandito. Tiningnan ng masama ni Loki ang kaibigan, ngunit tinawanan lang siya nito. Tumikhim siya bago muling magsalita. Bukod sa pagpupondo ko, gusto ko rin mag-donate ng pagkain para sa mga aso at pusa, pati na rin vitamins nila. Meron pala akong tao na kukuning tagaluto ng pagkain nila. Bigyan mo na lang ako ng listahan ng mga bawat na ingredients. Sige po, Sir Loki. Maraming salamat po. Nang makuha niya ang hinihingi sa staff, umalis na rin sila kaagad para pumunta sa karinderya kung saan nagtatrabaho si Janela. Nalaman niya mula kay Manang Bebot ang pwesto ng mga ito. Pagdating nila roon, napansin nila ang dami ng mga kumakain. Napatingin ang ilan sa kanila at bahagyang nagbulungan. Hindi yun pinansin ng lalaki at naghanap ng mauupuan. Mabuti na lang at may isa pang bakanting mesa. Kaagad silang umupo roon. Ikaw na talaga ang malakas ng loob, Loki.
Pangaasar ni Felipe. Hindi niya ito pinansin at nilibot ang tingin sa paligid. Kung gusto mong makita si Janela, pumasok ka sa loob ng kusina. Hindi naman siya waitress para magpakalat-kalat dito sa labas. Can you shut your mouth? Bakit ba ikaw ang sinama ko rito? Sasagot pa sana ito, ngunit isang waitress ang lumapit sa kanila. Nakilala niya kaagad ang kaibigan ni Janela na si Pauline. Good morning mga sir, ano pong order niyo? Wika ng babae. Ang nakahain ngayong araw ay adobo, sinigang, pritong isda at ang specialty ni Janela na tinola. Maraming bumibili nun kaya bago pa maubos, bumili na kayo. Kung ganun, edi 2 order ng tinola at kanin ang bibili namin. Gusto mo ba yun, Loki? Hindi niya pinansin na kaibigan. Nasaan si Janela? Tanong niya kay Pauline. Nasa kusina, bakit? Sabihin mo, gusto ko siyang makausap kahit saglit lang. Sige, okay. Teka, yung order niyo, okay na ba yon? Tumango siya bilang pagsagot. Nagpasalamat naman ito bago umalis. Nang maiwan sila, naramdaman niya ang pagkalabit ni Felipe. Hindi mo sinabi na may maganda palang kaibigan si Janela, pre. Sasagot pa sana siya, ngunit parehas silang natigilan nang makarinig sila ng halakhakan ng 2 matanda sa kabilang lamesa. Hindi ako makapaniwalang may gana pa palang umuwi ang apo ng pumatay kay Victor. Sabi ng isang matandang lalaki. Oo nga, Kanor. Ang kapal din talaga ng mukha ng lalaking to, hindi ba? Nagkatinginan silang 2 ni Felipe. Nawala na ang ngisi sa labi nito. Kung hindi siya nagkakamali, ang 2 matandang nag-uusap ay mga kumpare ng tatay ni Janela. Napansin niyang natahimik ang mga kumakain sa karinderya. Malakas ang kutob kong sinasabi lang nila na nagtatago yung si Vanessa. Pero ang totoo, paniguradong nasa ibang bansa lang yun at nagpapakasasa. Mawalang galang na po, Mang Kanor. Pwede po bang huwag yung pag-usapan ng tatay ko? Nakakaabala kayo sa mga kumakain. Kaagad na palingon si Loki sa nagsalita. Nakita niya ang seryosong mukha ni Janela. Aminado siyang malaki na ang pinagbago nito. Hindi na ito ang dating iyaking babaeng kilala niya. Alam niyang dahil yun sa mga pinagdaanan nito sa mga lumipas na panahon. Ano ka ba naman, Janela? Nandito ang apo ng pumatay kay Victor. Matagal mo nang gustong makuha ang hustisya para sa kanya, di ba? Opo, pero hindi po si Loki ang gumawa ng krimen, kaya wala akong karapatang magalit sa kanya. Please lang po, respeto na lang din para kay tatay. Manahimik na lang kayo o umalis sa karinderyang to. Nang hindi sumagot ang matanda, lumapit na sa kanila si Janela. Nang magtama ang kanilang mga mata, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Umiwas siya ng tingin sa dalaga. Ito na po ang order nyo, 2 tinola at kanin. Ani Janela. Pinanood niyang ilapag nito ang mga mangkok. Nakita niyang nakangisi si Felipe, ngunit hindi niya yun pinansin. Nang matapos si Janela, lumingon ito sa kanila. Gusto mo raw ako makausap, Loki? Oo, ayos lang ba? Okay lang, pero bilisan mo lang dahil marami pa akong gagawin sa kusina. Okay, saan tayo pwedeng pumunta? Baka makaabala tayo sa ibang kumakain. Sa likod na lang ng karinderya, sumunod ka sa akin. Naglakad na paalis ang dalaga kaya tumayo siya mula sa pagkakaupo para sumunod. Tinapik pa ni Felipe ang braso niya, ngunit hindi niya ito pinansin. Habang naglalakad, hindi niya mapigil ang kabahan habang nakatingin sa likod ni Janela. Parang mas nangingibabaw kay Loki na itanong kung bakit hindi siya ang pinili nito kaysa sa totoong dahilan kung bakit gusto niyang kausapin ng babae. Pagdating nila sa likod ng karinderya, huminto sa paglalakad si Janela at hinarap siya. Nasa bulsa ng apron ng mga kamay nito. Ayos lang ba talagang kausapin kita, Janela? Ilang ulit ko bang sasabihin na okay lang na... Nabuto lang sasabihin nito dahil may napansin sa mga mata ni Loki. Malungkot. I mean, I'm talking about Eric, your boyfriend, or maybe your husband already. Pero wala naman ako napansing sing-sing sa daliri mo nung pumunta ka sa mansyon kahapon. Si Eric ba? Hindi ko siya asawa. Paniguradong ayos lang din sa kanya. Mabuti naman, walang magiging problema. Bakit mo ba ako gustong makausap? Pinupondohan ko ang Hope Haven Animal Shelter at bala kong mag-donate ng pagkain at vitamins para sa mga aso at pusa. Kukunin sana kitang tagaluto ng food nila. Huwag ka mag-alala, babayaran kita. Sa Hope Haven? Madalas ako magbigay ng donation food doon kapag may mga natatabi akong pera. Pero hindi ko maintindihan, bakit akong kukunin mo? Marami kang katulong sa mansyon at isa pa, alam mong hindi tayo maayos. Saka may trabaho ako rito. I know I said things to you yesterday, and I'm sorry. I couldn't help myself. My immaturity just slipped out. Pero wag ka mag-alala, Janela. Wala akong sama ng loob.
Mas maiintindihan ko ba kung magalit ka sa akin, Loki? Tumawa siya. Kahit nung mga bata pa lang tayo, alam mong hindi ko kayang gawin yan, hindi ba? Pero gusto ko pa rin humingi ng tawad sa nangyari noon. Pinahiya kita. My family is the one that should be asking you for forgiveness right now. Seryosong wika ni Loki bago umiwas ng tingin. 3 taon pagkatapos ng 18th birthday mo, noong mga panahong nasa Maynila na ako, nabalitaan ko nangyari sa tatay mo. Gustuhin ko mong bumisita, hindi ko magawa dahil nahihiya akong harapin ka. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko kanina? Hindi ako galit sa'yo at sa pamilya mo dahil hindi kayo ang dahilan kung bakit namatay si tatay. Pero bakit iniiwasan mo pamilya namin, Janela? Natahimik ito saglit. Hindi may iwasang makaramdam ng takot. Gusto nitong sabihin ang tungkol sa lola ni Loki, ngunit hindi magawang bumuka ng bibig nito. I'm sorry, ang insensitive ko. Oo, hindi ka galit sa amin. Pero hindi ibig sabihin nun, tapos na ang magluksa, Janela. Hindi mo naiintindihan. Pabulong nitong sagot. Ha? May sinabi ka ba? Ngumiti ito bago umiling. Wala. Sige, tatanggapin ko ang alok mo. Pandagdag racket ko na rin to, kaya salamat. Pero tuwing day off ko o kaya pagkalabas ko dito sa trabaho lang ako pwedeng magluto ng pagkain ng mga aso at pusa sa shelter. Talaga? Kung ganun, kukunin ko ang number mo. Para saan? Para mapag-usapan natin kung kailan ka magluluto sa mansyon. Alam kong busy ka sa karinderya. Para rin ma-schedule natin ng ayos ang pagpunta sa shelter. Tumango ito bago ibigay ang number. Pagkatapos ay muling nagpasalamat si Loki bago magpaalam na umalis. Nang gabing yon, kinuwento ni Janela kay Pauline ang naging pag-uusap nila ng kababata habang naglalakad sila ng kaibigan pa uwi. Tinatanong niya talaga si Eric, Besh? Hindi makapaniwalang sabi nito. Kapag talaga nalaman niya ang totoo, hindi ko alam ang magiging reaksyon niya. Ayoko na rin malaman, paniguradong magagalit siya. Kung hindi lang talaga hinadlangan ng bruha niyang lola ang love story niyo, paniguradong masaya na sana kayo ngayon at baka nga ilan na ang anak niyo. Natahimik siya at naalala ang nangyari bago sumapit ang araw ng demonya noon. Lihim siyang kinausap noon ni Ma'am Vanessa. Sinabi nito na sa mismo araw ng birthday niya aamin si Loki ng nararamdaman nito sa kanya. At doon na siya binantaan ng matanda sa pagtanggal sa kanyang ama sa trabaho kung hindi siya susunod. Alam ko nagbago ang tingin sa akin ni Ma'am Vanessa nung nagbiro si Mr. Villanova na gusto niya akong ipakasal sa apo niya. Anya sa kaibigan habang patuloy pa rin silang naglalakad pa uwi. Wala naman na siyang lihim dito. Simula noon, ramdam kong parang ang laki ng galit sa akin ni Ma'am Vanessa kahit pabiro lang naman yun. Nung gabi ng birthday mo, sinabi sa akin ni Loki na ang akala niya talaga gusto mo rin siya. Hindi ko magawang magsalita dahil hindi naman talaga ang hinala ko. Pero nung pinaliwanag mo sa akin ng totoo, naintindihan ko na. Sinaktan ko talaga siya noon, Pauline. Biktima lang naman kayong dalawa, no? At hindi pa huli ang lahat. Alam mo ba, kinapalan ko ang mukha ko at tinanong yung gwapong kasama ni Loki kanina. Ang sabi niya ay single pa rin si Loki. May chance ka pa, Janela. Sabihin mo ng totoo na bakla si Eric at palabas lang ang relasyon yung dalawa. Napailing na lamang siya. Hindi niya pwedeng gawin yon. Hanggat hindi pa nahuhuli ang lola ni Loki, pakiramdam niya palagi siyang nasa panganib at may mga bagay na posibleng mangyari. Pagsapit ng Sabado, maagang nagising si Loki dahil dadating si Janela. Ngayon ang napagdesisyonan nilang araw para magluto para sa shelter. Hindi niya alam kung bakit excited siya kahit pa hindi niya dapat pinagpapantasyahan ang babaeng pagmamay-ari na ng iba. Maayos lang bang itsura ko, Manang? Tanong niya sa matanda. Malakas naman itong tumawa. Para kang bumalik sa teenage years mo, sir. Ganyan na ganyan ka kay Janela habang hinihintay mo siyang dumating noon. Baka naman asarin mo ko mamaya habang nandito siya, Manang. Sasagot pa sana ang ginang, ngunit narinig niya ang boses ni Janela. Magandang umaga po. Pagbati nito habang kumakaway pa. Tumingin ito sa kanya at ngumiti. Nahigit niya ang kanyang hininga. Simple lang ang suot nitong bestida, ngunit bumagay pa rin sa ganda ng dalaga. Hindi niya maiwasang isipin na ang swerte ni Eric dahil nakuha nito ang babaeng tanging minahal niya. Saktong-sakto ang pagdating mo, Janela. Hinihintay ka na ni... Napahinto si Manang Bebot nang tingnan niya ito. Napakamot sa batok ang matanda bago tumikhim. Hinihintay ka na ng kusina, Janela. Alam ko na mismong magluto rito. Nakahinga naman ng maluwag si Loki. Nauna ang dalawa papuntang kusina at sumunod siya. Ilang sandali lang, iniwan na sila ng matanda.
Pasensya na, Janela. Pahinga mo sana ang araw na to pero kailangan mo magtrabaho. Wika niya bago magsimulang maghiwa ng Ricados. Ayos lang, para naman to sa mga hayop sa shelter at isa pa, may sahod naman ako sa'yo. Tumango siya at natahimik. Ilang sandali siyang kumuha ng lakas ng loob na itanong ang bagay na matagal na niyang gustong malaman. How are you, Janela? In the 10 years that I'm gone, how have you been? Seryosong tanong niya. Kaagad itong napalingon. Napaawang ang labi nito, ngunit kalaunay napangiti. Maraming nagbago sa buhay ko, Loki. Lalo na nung nawala si tatay. Kailangan ko matutong mabuhay mag-isa. Nakakapanibago nung una pero nasanay na lang din ako. Ikaw ba? Kumusta ang buhay sa Maynila? Narinig ko na may sarili ka ng kumpanya. Congrats ha? Napangiti siya. Oo, isang factory ng beer ang tinayo ko. Hindi ko magagawa yun kung wala si Lolo para tulungan ako. Mahirap ding i-manage ng una at makipag-negotiate sa ibang tao. Pero natutuhan ko rin kalaunan. Ginugol ko ang ilang taon ko para pag-aralan ng formula ng beer na produkto ko. Kaya naging busy din talaga ako sa mga nakalipas na taon. Nakakatawa naman. Alam kong magagawa mo yan dahil likas ka namang matalino at mahilig sa negosyo gaya ng lolo mo. Parang kailan lang, ang tanging pinoproblema lang natin ay kung maglalaro ba tayo o hindi. Tapos ngayon, malalaki na tayo at may kanya-kanya ng buhay. Time flies so fast. Sayang lang dahil wala ako sa tabi mo noong mga panahong yun. Ako pa rin naman ang best friend mo, hindi ba, Janela? Siyempre naman, at proud ako dahil nakayanan natin ang mga nangyari noon. Halika na nga't magluto na tayo. Nagpatuloy sila sa pagluluto. Hindi makapaniwala si Loki na muli niyang nakausap at nagagawa pa niya makipagtawanan kay Janela na parang nakalimutan nila ang nangyari noon. Pagkatapos nilang magluto, dumiretso na sila sa animal shelter. Nasa passenger seat si Janela habang siya ang nagmamaneho. Hindi na niya isinama si Felipe dahil manggugulo lang ito sa moment nila. Ano nga pa ang dahilan at umuwi ka rito sa Bacolod, Loki? Tanong nito. Sandali siyang natahimik bago sumagot. Ayaw man niyang magsinungaling, wala siyang magagawa. Parusa sa akin ni Lolo dahil may ginawa akong hindi niya nagustuhan. Hindi pa rin talaga nagbabago si Mr. Villanova. Hindi mo ba namimiss si Lolo? Close na close kayo nun, di ba? Siyempre, namimiss ko siya. Pero, nang hindi na nito ituloy ang sasabihin, ay ngumiti na lamang siya. It's okay. I understand. You don't have to force yourself, Janela. Salamat, Loki. Tumango na lamang siya. Kung hindi pa handang makipag-usap ang babae sa kanyang lolo, handa siyang respetuhin yun, kahit pa hindi na niya makuha ng tuluyan ang kanyang mana. Ilang sandali lang, narating nila ang animal shelter, at katulad ng dati, sinalubong sila ni Rebecca. Magkakilala pala kayong dalawa? Gulat na wika nito. O siya yung tinutukoy ni Sir Felipe na girlfriend mo, Sir Loki? Natawa siya sa narinig. Napansin niya ang paglingon ni Janela. Nagbibiro lang ang lalaking yun. Sagot ni Loki. At oo, magkakilala kami ni Janela. Magkababata kami. Kaya naman pala close kayo sa isa't isa. Hindi na nakapagtataka. Hindi rin nagtagal, tumulong sila sa pagpapakain sa mga aso at pusa. Hindi niya maiwasang matuwa dahil hindi mabura ang ngiti sa labi ni Janela. Halatang kilala na rin ito ng mga aso at pusa roon. Ito si Blackie, siya ang pinakamatandang aso na nandito. Gusto ko nga sana siyang ampunin pero palagi naman akong wala sa bahay. At minsan gabi na umuwi kaya hindi ko rin siya maaalagaan ng maayos. Kwento ni Janela habang pinapanood kumain ng isang itim na aso. Pansin niyang may mga ilan-ilang kulay puti rin sa balahibo nito. Naalala mo ba yung ireregalo ko sana sa'yo ng 18th birthday mo na Golden Retriever, Janela? Hindi ko na ibigay sa'yo yun dahil sa nangyari kaya inalagaan ko na lang. Hanggang ngayon buhay pa rin siya at nasa bahay ko sa Maynila. Pinangalanan ko siyang Max. Talaga? Mabuti naman kung ganon. Sana ma-meet ko siya. Anytime pwede mo siyang i-meet. Ang layo ng Manila. Saka na lang kapag isinama mo siya rito pa uwi. I don't think magugustuhan ni Max sumakay ng eroplano. Baka hindi siya komportable. Pero ikaw, pwede mo siyang dalawin. Pahiwatig niya kahit imposible. Maganda ring maging dahilan si Max na pupuntahin si Janela sa Maynila. Malabo yan. May trabaho kasi ako. Nagda-day off ka pa ba, Janela? Oo naman, gaya ngayon. Pero kadalasan kapag wala akong pasok, naglalaba ako at naglilinis ng bahay. Tapos dadaan ako rito. Kasama mo si Eric pagpunta rito? Hindi. Tumango na lang si Loki. Nagpatuloy sila sa pagpapakain sa mga aso at pusa. Nang matapos ay sandali silang naupo sa bench para magpahinga.
Kinuha niya ang kanyang panyo sa bulsa at ibinigay kay Janela. Para saan to? Tanong nito. Ilagay mo sa likod mo. Pinagpapawisan ka. Mahirap magkasakit. Nagulat siya nang bigla itong tumawa. Hindi niya maiwasang matulala dahil ngayon na lang niya ulit ito narinig. Hindi ka pa rin pala talaga nagbabago, no? Pero salamat, Loki. Mas gusto ko ang side mong ganito. Sagot nito bago kunin ang panyo sa kamay niya at ilagay sa likod. Pagkatapos ay muli itong nagsalita. So, may girlfriend ka na pala? Sabi ni Rebecca kanina. Hindi yun totoo. Kung ano-ano kasing sinasabi ni Felipe. Masyado akong busy sa kumpanya para sa mga ganyang bagay. Wow, workaholic pala ang isang Loki Villanova. Pero paniguradong maraming umaaligid sa iyo sa Manila. Dito pa nga lang bentang-benta ng kagwapuhan mo. Paano pa kaya sa Maynila? Tapos isa ka pang sikat na CEO sa kilalang beer sa bansa. I don't entertain any girls if that's what you want to know. Napansin niyang natigilan si Janela, ngunit nanatili pa rin ang ngiti sa labi. Mahirap tumanda mag-isa, mas magandang nagpaplano ka ng mag-asawa ngayon. Bakit? Nagpaplano na ba kayo ni Eric ngayon? Tanong niya. Sinabi mo sa akin may relasyon kayo noong 18th birthday mo. Ibig sabihin lang 10 years na rin kayong dalawa. Imposible namang wala siyang balak pakasalan ka. Hindi pa namin napag-uusapan. Mas focus din muna kami sa pag-iipon. Yun naman ang mahalaga, hindi ba? I'm happy to know that. Dapat lang na may plano siyang pakasalan ka. Dahil kung hindi, baka agawin kita sa kanya. Wika niya. Nanlaki ang mga mata nito. Anong sinasabi mo? Ikaw talaga. Siyempre nagbibiro lang ako, Janela. Bakit ko naman gagawin yun? Magmumukha akong desperado. Saka, hindi ko naman kayang ipilit ang hindi pwede. Oo nga. Tama. Pagkatapos nilang magpahinga, nakipaglaro pa sila sa mga aso at pusa bago nagpa siyang umuwi. Nagpresenta siyang ihatid si Janela sa bahay nito. Nakita niyang kumaway pa ang dalaga bago pumasok sa loob ng bahay. Napangiti siya bago umalis pa uwi ng mansyon. Hindi niya mapigilang isipin ang nangyari buong araw. Masaya siyang nakasama niya ito kahit na may kurot sa puso niya na may iba itong mahal. At alam niya sa kanyang sarili na hindi siya nagbibiro noong sinabi niyang handa siyang agawin si Janela kay Eric. Dahil noong panahong inamin niya na gusto niya ang dalaga, sinabi niyang hindi lang yun basta puppy love. Ito ang tinatawag na habang buhay na pagmamahal. Aminado siyang maraming babae ang umaaligid sa kanya, subalit nakatali na ang puso niya kay Janela. Tatanda na nga yata siyang binata dahil hindi niya makita ang sarili niya na magmahal ng iba. Kinabukasan, tanghali na nang magising si Janela. Ramdam pa rin niya ang pagod mula sa mga ginawa nila kahapon, ngunit labis ang saya sa kanyang puso. Maya-maya ay dinampot niya ang cellphone sa mesa. Dinayal niya ang numero ng kaibigan. Sige na, Pauline, pumayag ka nang saluhin ako sa trabaho. Wika niya rito sa kabilang linya. Pinipilit niya itong pumalit sa kanya ngayong araw. Day off pa rin niya ngayon pero pinapapasok siya ni Aling Lourdes dahil may order silang kailangan lutuin. Day off din ni Pauline. Mamayang hapon pa naman i-deliver yun, besh, kaya pwede kang pumasok ngayong tanghali. Ano ba kasing gagawin mo? May date ka, no? A-attend ako sa free dog adoption day ng Hope Haven. Ay, narinig ko pupunta si Loki dyan. Pinagchismisan kasi siya ng mga dalaga rito. Nako, sinasabi ko talaga sa'yo, Janela. 28 years old ka na. Huwag ka nang pakipot. Sumunggab ka kaagad. Ang dami mong sinasabi. Kinikilabutan ako. Basta, ikaw ang pumalit sa akin ha. Ililibre na lang kita sa susunod. Hindi na niya hinintay pa ang sasabihin nito dahil pinatay na niya ang tawag. Paniguradong bubungangaan na naman siya nito ngunit alam niyang maaasahan ng kaibigan. Pagkatapos niyang magbihis, umalis na siya ng bahay. Hindi niya mapigilang ma-excite. Sinabi niya kasi kay Loki na hindi siya sigurado kung makakapunta siya sa adoption day. Kaya hindi na siya makapaghintay na makita ang reaksyon nito. Ilang sandali lang narating na niya ang covered court ng kanilang barangay kung saan gaganapin ang adoption day. Hindi siya makapaniwalang ang daming tao sa paligid. Napanguso siya. Noong mga nakaraang adoption day, walang gaanong pumupunta. Ngayong nalaman nilang nandito si Loki parang fan meet ang nangyari. Bulong niya habang nililibot ang tingin sa paligid. Sandali siyang natigilan nang makita ang isang matangkad at maskuladong likod ng lalaki. Napangiti siya habang naglalakad papalapit dito. Loki, tawag niya. Nang humarap ito ay kaagad siyang kumaway, ngunit napansin niyang bigla itong tumalikod muli. Napakunot ang noo niya. Anong nangyari? Tanong niya nang makalapit.
Sinubukan niyang silipin ng lalaki ngunit hindi siya nito hinaharap. Huwag mo muna akong tingnan, Janela. Ha? Bakit? Basta, makinig ka sa akin. Takot ka sa dugo, hindi ba? Dahil sa narinig ay kinabahan na siya sa nangyayari kay Loki kaya sa pilitan niya itong pinaharap. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang dumudugo ang braso nito. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong niya. Ngumiti ito bago napakamot sa batok. Nakagat ako ng isang aso. Akala ko kasi ayos lang nahawakan siya. Pero nagulat ako na bigla akong kinagat. Ang laki ng kagat at ang daming dugo. Para ka nang nilapa tapos nagagawa mo pang ngumiti. Kaya nga ayoko makita mo. Pero huwag kang mag-alala. Ang sabi ni Rebecca, vaccinated naman yung aso. Nalinis na rin to. Lalagyan na lang ng benda. Hinihintay ko lang ang nurse. Kahit na, magpaturo ka pa rin sa doktor ng kontra para sa rabies. Di pwede yan. Marami nang namatay dahil sa kagat ng aso. Okay na, nagpa-shot na ako. May mga doktor dito na nakaantabay. May dala silang anti-rabies vaccine just in case nga may makagat ng aso. Pupunta ako sa ospital sa susunod para sa second shot. Magsasalita pa sana siya ngunit dumating na si Rebecca at nurse. Binalutan ng nurse ang sugat ni Loki. Sigurado ka bang gusto mong manood? Maglibang ka muna sa paligid. Wika ng lalaki dahilan para samaan niya ito ng tingin. Baliw ka ba? Paano ko magagawa yun? Singhal niya, nang gagalaiti sa inis. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Alam mo bang excited akong pumunta rito tapos ganito maaabutan ko? Kahit may trabaho ako ngayon, pumunta pa rin ako dahil ilang taon kitang hindi nakita at na-miss ko ang best friend ko. Natulala na lamang siya nang mapagtanto ang mga nasabi niya. Napansin niyang natigilan si Loki. Nakaawang ang labi nito habang nakatingin sa kanya. Maya-maya, tumikhim si Rebecca. Umikting ang panga ni Loki. Mabigat ang tingin nito. We will definitely talk later, best friend. Hindi na niya nagawa pang sumagot pagkatapos nun. Nanahimik na lamang siya ngunit ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Bakit ko ba sinabi yun? Anong iniisip ko? Bulong niya sa kanyang sarili. Maya-maya ay nilapitan na siya ni Loki. Napangiti ito dahilan para mas lalo siyang mainis. Ayos lang talaga ako, Janela. Bakit ka ba nakangiti? Tigilan mo nga yan. Nag-enjoy lang ako na makita kang mag-alala. Alam mo, epekto na yan ng rabies. Sabi niya bago hawakan ang walang sugat na braso nito. Tara na, iuwi na kita. Marami namang volunteers dito. Saka may mga iniwan ka ng pagkain sa lahat. Mas mahalaga na magpahinga ka na lang. Oo na po, magpapaalam lang ako kay Rebecca. Pagkatapos magpaalam, nagsimula na silang maglakad paalis. Really? You'll do that for me? Sasamahan mo ko pa uwi? Oo, gagawin ko. Kaya umalis na tayo. Hindi ka makakapag-drive sa lagay na yan, kaya magko-commute tayo. Hinatak niya ito muli paalis at lihim siyang napangiti nang wala itong magawa kundi sumama na lamang. Hindi niya alam kung kailan babalik ang lalaki sa Maynila at wala rin siyang balak tanungin. Basta e-enjoyin na lang niya ang mga panahon na kasama niya ito. Kahit saglit ay masaya na siyang muli itong makasama. Samantala, sa mansyon ni Mr. Villanova sa Maynila, kausap niya sa cellphone si Manang Bebot para magsabi ng balita tungkol sa kanyang apo. Nako sir, pakiramdam ko, in love ang batang yon. Napangiti ang matanda. Alam ko namang hindi nagbago nararamdaman niya para kay Janela. Noon pa man, silang dalawa na ang gusto ko para sa isa't isa. Posible pa kayang matuloy yung plano mong kasal para sa kanila noon, sir? Mabuti na lang talaga na preno ko ang bibig ko dahil muntik na ako madulas tungkol sa bagay na yun kay Sir Loki. Tanging si Janela pa lamang ang pinagsabihan ko sa kanilang dalawa. Pero siguradong hindi niya yun sineryoso. Kung bumalik ang relasyon nila sa dati, baka posible pa rin mangyari ang plano kong kasal nila. Sana nga talaga, sir. Sana buhay pa ako kapag nangyaring araw na yan. Oo naman, Bebot. Masamang damo matagal mamatay. Tumawa pa ng malakas ang matanda sa kabilang linya. Sir naman, hindi ba pwedeng matagal lang mamatay? Sasagot pa sana ang Ginoo ngunit may kumatok sa pinto at pumasok si Aldrin, ang isa pa sa mga apo niya. May bitbit itong isang paper bag. Ibababa ko na ang tawag, Manang. May kakausapin lang ako. Paalam niya kay Bebot bago putulin ang tawag. Pagkatapos ay nilingon niya ang kanyang apo. Bakit napadbad ka rito, Aldrin na po? Ngumiti ito bago ibigay ang paper bag na hawak. Gusto lang kitang kumustahin, Lolo. Hindi mo ba ako na-miss? May pasalubong ako sa'yo, fresh from Dubai. Salamat, Aldrin. Nag-abala ka pa talaga.
Huwag mo na akong kumustahin dahil alam mong katulad pa rin ng dati ang buhay ko. Palaging busy sa kumpanya. Parehas talaga kayo ni Loki, mga workaholic. Hindi masamang magpahinga kahit minsan, Lo. Wika nito bago umupo sa sofa. Nga pala, nasan ang lalaking yun? Bumisita ako sa bahay niya kanina pero wala naman tao. Sa lahat ng apo niya, si Loki ang madalas hindi makihalubilo sa mga kamag-anak nila at naiintindihan niya ang dahilan. Ang tanging kaklose lang nito ay si Aldrin. Pinauwi ko sa Bacolod. Sagot niya, napakunot ang noon nito. Talaga? Akala ko ba ayaw niyang umuwi sa probinsya, Lo? Pinaliwanag niya sa apo ang dahilan kung bakit pinauwi niya si Loki. Pagkatapos, napansin niya ang pagseryoso nito. Alam kong close kayo ni Janela, Lo. Pero kailangan mo ba talagang ibigay yung kalahati ng mana ni Loki? Parang hindi naman makatarungan yun, Lo. Ilang taon na nakakalipas pero hindi pa rin nahahanap si Vanessa, apo. Pero kung ibibigay mo kalahati ng mana, parang binayaran mo lang ang hustisya sa pagkamatay ng tatay ni Janela, Lolo. Yun ang iisipin ng mga tao. Napakunot ang noo niya. Ano naman pakialam ko sa opinyon nila? Makuha man ni Janela ang mana, hindi ko pa rin iaatras ang kaso laban kay Vanessa. Ramdam niyang hindi kumbinsido si Aldrin, ngunit hindi na ito nagsalita patungkol sa topic na yon. Maunawaing apo ito gaya ni Loki. Ilang sandali pa silang nag-usap hanggang sa magpaalam itong aalis na. Nang maiwan si Rico mag-isa, hindi niya mapigilang isipin kung saang lupalop na ba ng mundo nagtatago ang kanyang asawa. Siya ang kinakain ng kanyang konsensya sa bawat araw na lumilipas, pero hindi pa rin nahahanap si Vanessa. Nang sumunod na linggo, sinamahan ni Janela si Loki para sa second shot. Pagdating nila sa klinik kung saan magpapaturok si Loki, hindi mawala ang ngiti sa labi niya habang inaasikaso siya ng kaibigan. Nagpaturok din ako rito nung nakaraan kaya kilala ko na si Doc Elsa. Pagkwento ni Janela habang naghihintay sila. Nilingon niya ito nang biglang may maalala. Hindi ko nakalimutan yung sinabi mo kanina. May trabaho ka ngayon pero bakit nandito ka? Gusto mo lang marinig ulit yung sinabi ko dun sa adoption day eh. Are you really serious about that? Mukha ba ako nagbibiro? Totoo namang namiss kita. Mabuti nga pumayag si Pauline na siyang magtrabaho ulit ngayon para sa akin. Sabi ko sa kanya, sasamahan lang kita magpa-vaccine. Thank you for your effort, Janela. I really appreciate it. At huwag kang mag-alala, namiss din naman kita. Ngayon lang ulit sila nakapag-usap dahil pagkahatid nito sa kanya sa mansion last week, umalis din agad ito at pinakiusapan ng amo na tulungan magluto. 1 week din sila hindi nakita. Maya-maya ay dumating na ang doktor. Good morning, Doc Elsa. Pagbati ng babae. Janela, nakita na naman tayo. Huwag kang mag-alala, Doc. Hindi ako ang nakagat ng aso, hindi itong kasama ko. Tama ang desisyon niyo magpaturok pa rin kahit vaccinated ang aso. Prevention is always better than cure. Anyway, naitawag na to sa akin ng kasama kong doktor na unang nag-vaccine dito sa boyfriend mo, Janela. Di ko naman alam na magkakilala pala kayo. Hala, hindi ko po boyfriend si Loki, Doc. Best friend lang po. Oh, akala ko mag-boyfriend kayo. Isinagawa na nito ang pag-vaccine kay Loki kaya bigla silang nanahimik. Nga pala, Janela, nabalitaan mo na bang kasal na si Eric? Anito matapos maturukan ng binata. Talaga po ba? Oo, yung foreigner na nakamatch niya sa dating app ang naging asawa niya. Sa ibang bansa naganap ang kasal dahil alam mo naman dito sa Pilipinas, hindi pa legal ang same-sex marriage. Natulala na lamang si Loki nang marinig yon. Base sa itsura ni Janela, malakas ang kutob niyang may tinatago ito. Hindi na siya nagsalita pa pagkatapos nun. Paglabas nila ng klinik, ramdam niya ang tingin nito sa kanya. Loki, magpapaliwanag. Sa loob ng sasakyan tayo mag-usap. Putol niya rito. Nauna na siyang maglakad. Pagdating nila sa loob ng kotse, isang malakas na pagbuntong hininga ang ginawa niya para kalmahin ang kanyang sarili. Ayokong pangunahan ako ng emosyon dahil kilala kita, Janela. Alam ko may dahilan kung bakit. Kung bakit nagsinungaling ka sa akin. Panimula niya. Totoo bang may relasyon kayo ni Eric? Pero ano yung narinig ko kay doktora? Ang totoo, palabas lang ang lahat ng yan, Loki. 2 araw bago ang debut ko noon, kinausap ako ng Lola Vanessa mo. Pinaalam niya sa akin na magko-confess ka sa birthday ko. At kung hindi kita i-reject, mawawalan daw ng trabaho si tatay. Ano? What do you mean, Janela? Bakit wala akong alam? 10 taon ko tong inilihim sa'yo. Ang bigat-bigat sa pakiramdam, Loki.
Kasi paano ko nagawang saktan ng best friend ko? Noong mga oras na nag-confess ka, gustong gusto kong sabihin na parehas tayo ng nararamdaman. Pero mas pinangunahan ako ng takot. Napangiti siya. I already know that you liked me before, Janela. Gusto ko lang marinig mula sa'yo mismo. At kahit 10 taon ang lumipas bago mo sabihin, huwag kang mag-alala. Wala akong ibang babaeng minahal bukod sa'yo. Talaga? Pero bakit ayaw mong umuwi rito? Nagtampo lang ako pero hindi ako nagalit sa'yo, Janela. Ilang beses kong pinigilan ang sarili kong bumalik dito at magmakaawan na bumalik tayo sa pagiging magkaibigan kahit nireject mo ko noon. Pero alam ko imposible yun. Sinubukan kong magalit sa'yo pero hindi ko magawa dahil mahal pa rin kita kahit sinaktan mo ko. Sorry, Loki. Sorry talaga. Kung talaga nagsasorry ka, huwag ka nang magpaligaw. Kulang pa ba ang 10 taon para mapatunayan kung ikaw lang ang mamahalin ko? Ang tagal nating parehas naghintay. 10 taon. 10 taon ang nawala sa atin dahil marahil hindi pa tayo pwede noon. Deserve natin ang isa't isa ngayon, Loki. Are you serious? You're my girlfriend from now on? Oo. Ayaw mo ba? 10 taon kong hinintay ang araw na to, Loki. Yung makahingi ako ng sorry sa'yo at masabi kong mahal kita. And now it happened. Salamat, Janela. Hindi nagbago ang pagmamahal ko sa'yo. I love you. Mahal din kita, Loki. Sayang lang. Sana pala ang sinabi ko'y magpakasal na tayo. Sira ulo ka ba? Kakasagot ko lang sa'yo, kasal agad. Hahampasin sana siya ni Janela, ngunit kaagad niya itong hinigit para yakapin. Hinalikan niya ang tuktok ng ulo nito at nagpasalamat sa Diyos. Hindi alam ni Janela kung gaano niya kinasabikan ang pagdating ng araw na ito. Pagsapit ng gabi, hinatid ni Loki si Janela sa kanyang bahay. Gabi na sila nakauwi dahil namasyal pa sila pagkatapos nilang pumunta sa klinik. I'll call you later, babe. Maglaka ng pinto, okay? Nag-iisa ka sa bahay. Malambing na wika ni Loki. Opo, magpahinga ka agad pag uwi ha. Huwag mo na akong tawagan. Text na lang na nakauwi ka na. Magkikita rin naman tayo bukas. Okay, good night, babe. Hinalikan pa siya nito sa pisngi bago ito tuluyang umalis. Natawa na lamang si Janela bago kumaway at tuluyang pumasok sa kanyang bahay. Walang mapaglagyan ng saya sa puso niya at kahit habang nakaupo sa salas ay iniisip niya ang nangyari buong araw at para siyang teenager na kinikilig. Maya-maya ay tumunog ang kanyang cellphone. Kaagad niya sinagot ang tawag ni Loki. Sabi ko magpahinga ka na lang, di ba? Anya rito sa kabilang linya. I just remembered something so I need to call you. Is Eric really okay? Gusto mo lang talaga ako makausap? Ang dami mo pang dahilan. At hindi ko idede na yun. Sagot nito bago tumawa. But kidding aside, totoo nga bakla si Eric? Bakit hindi ko nahalata noon? E di sana hindi ako nagpauto sa palabas yung may relasyon kayo. Kaming dalawa lang ni Pauline ang sinabihan niya kaya hindi niyo talaga malalaman. Kahit nga kami nagulat din, pero masaya ako para sa kanya. Tita niya si Doc Elsa kaya hindi na ako nagulat na alam niyang kasal na si Eric. Nagsiselos pa ako sa inyo, wala naman pala akong dapat ipag-alala. Sasagot pa sana si Janela, ngunit nakarinig siya ng pagkatok sa pinto. Sandali lang, Loki, may tao yata sa labas. Wika niya. Huwag mong ibababa ang tawag, babe. Nako, ang clingy mo talaga. Sagot niya, ngunit sinunod naman niya ito. Dala niya ang cellphone habang binubuksan ang pinto. Ano pong kailangan? Kusa siyang napahinto sa pagsasarita nang makita kung sino ang nasa harap niya. Janela, it's been a while. Pagbati ng matandang sumira sa buhay niya. Ma'am Vanessa, ano pong ginagawa niyo rito? Kahit kinakabahan ay naaalala niyang nasa kabilang linya pa si Loki, kaya palihim niyang itinago ang hawak na cellphone sa kanyang likuran at hininaan ang volume nito. Paniguradong nag-aalala na ang lalaki sa kabilang linya. Sigurado din siyang narinig nito ang pagtawag niya sa pangalan ng lola nito. Gusto ko lang kumustahin ka, Iha. Hindi mo man lang ba ako papapasukin sa loob? Nakaramdam siya ng galit. Mawalang galang na, Ma'am Vanessa. Hindi po kayo welcome sa bahay ko. 10 taon lang ang lumipas. Imposible namang nakalimutan mo na ang mga kasalanan ginawa mo noon. Siguro iniisip mo pa rin hanggang ngayon kung bakit ko sinunog ang lugar ko sa nagtatrabaho ang tatay mo. Pero hindi ako ang dapat na sinisisi mo, kundi ang asawa ko. Huwag mo nang i-justify pa ang ginawa mo, Ma'am Vanessa. Gusto kitang babae, Janela. Kilala na kita noong bata ka pa lang.
Pero alam ko napansin mo ang pagbabago ng trato ko sa'yo nung nagbiro ang asawa kong ipapakasal ka niya kay Loki. Hindi ako sang-ayon dun. Napapansin ko nagugustuhan ka na ng apo ko. Kaya noong sinabi niyang aamin siya sa'yo, ginawa ko lahat para masira kayo. Pero nagbibiro lang naman si Sir Rico tungkol dun. Alam ko, Janela. Pero alam mong hindi ako optimistic na tao. May iba akong gustong ipakasal kay Loki simula bata pa lang siya. At ayokong may humadlang sa plano ko. Noong kinausap na ako ng asawa ko tungkol sa pagpapakasal yung dalawa ni Loki, napatunayan kong seryoso nga talaga si Rico. At dahil doon, sinunog ko ang factory kung saan nagtatrabaho ang tatay mo. Siya lang ang namatay dahil nilak ko ang kwarto kung nasaan siya. Kaya hindi siya nakalabas kagaya ng iba. Hindi na napigilan ni Janela na mapaluha dahil sa mga nalaman. Ang daming taong nadamay dahil sa ginawa mo. Kinausap mo nila sana si Mr. Villanova kung ayaw mo magpakasal kami ni Loki. Bakit kailangan mo pang pumatay at manunog ng kabuhayan? Wala na rin namang magagawa. At isa pa, paniguradong punong-puno ng guilt ang matandang yon. Kaya nga balak niyang ibigay sa iyo ang kalahati ng mana ni Loki. Anong sinasabi mo? Napangiti ito, ngunit kinilabutan siya. Hindi mo pa pala alam? Hindi ba sinabi sa iyo ni Loki na kaya siya umuwi rito dahil may pinapagawa sa kanya ang asawa ko? Anong pinapagawa? Plano ni Rico na ibigay ang kalahati ng mana ni Loki sa'yo. At para makuha ang mana niya, kailangan madala ka niya sa Maynila dahil gusto kang makausap ng asawa ko. Huwag ka nga magsinungaling, asik niya. Bahala ka, Janela. Niloloko ka lang ni Loki. Wala akong pakialam ang Vanessa. At kung totoo man ang sinasabi mo, ano naman ngayon? Nabura ba nun ang kasalanan ginawa mo? Inis niyang sabi. Huwag ka nang tumakbo pa. Harapin mo ang mga ginawa mo. Sasabihin ko kay Loki na nandito ka. Sisiguraduhin kong makukulong ka. Matagal ka na nagtatago sa batas. Panahon na para managot ka sa mga kasalanan mo. Yun ay kung makakalabas ka pa ng buhay sa bahay mo. Wika nito bago may kinuha sa bag na hawak. Nabalot ng takot si Janela nang makitang baril yun. Dadanak ang dugo mo at hindi ka naaabutan ni Loki na humihinga pa. Ang tagal ko binintayan ng mga kilos mo nang malaman ko narito ang apo ko. At ngayon na mag-isa ka na, gagawin ko ng plano ko. Magsasama na kayo ng tatay mo. Hindi siya makagalaw nang itutok nito ang baril sa kanya. Natulala na lamang si Janela at tinanggap na lamang ang kapalaran. Hanggang sa nakarinig siya ng isang malakas na pagputok, dahilan para mapapikit siya. Ngunit ilang segundo na ang lumipas, wala siyang naramdamang bala na tumama sa kanya. Buhay pa ako? Paano nangyari yun? Wika niya sa sarili bago idilat ang mga mata. Napasinghap siya nang makitang nakabulagta sa kanyang harapan si Madam Vanessa. May tama ng baril ang binti nito. Sunod niyang napansin ang paglapit sa kanya ng mga pulis para makalabas ng bahay. Janela, are you okay? Nakita niya sa hindi kalayuan si Loki at si Felipe. Nagmamadali itong lumapit. Napansin niyang umiiyak din ito. Mabilis siya nitong niyakap. Tumulo ang mga luha niya dahil sa takot. Muntik na niya akong patayin, Loki. Sumbong niya. Humigpit ang yakap nito sa kanya. I'm so sorry, Janela. Huwag ka na mag-alala. Nandito na ako. Wala nang mananakit sa'yo. Alaw nito bago bumitaw sa pagkakayakap at hawakan siya sa pisngi. Narinig mo ba lahat ng pinag-usapan namin ng lola mo? Oo. And the moment I heard her name, tumawag na agad ako ng mga pulis. Nauna pa silang dumating dito kaysa sa amin ni Felipe. Halos paliparin ko ang kotse dahil sa labis na pag-aalala sa'yo. I'm sorry, pinag-alala kita. Ano ka ba? Ako dapat nang mag-sorry sa ginawa ni Lola sa'yo. Mahal na mahal kita, Janela. Pero kung gusto mo makipaghiwalay sa akin dahil nalaman mo kung bakit umuwi ako rito, handa akong tanggapin yun. Bakit ko naman gagawin yun? Dahil totoo lahat ng sinabi ni Lola, Janela. Pero wala na akong pakialam sa mana na yun. Noong mga panahong kasama kita, hindi ko na iniisip ang dahilan kung bakit umuwi ako rito. Ngumiti siya. Ano naman ngayon kung totoo yun? Kilala kita, Loki. Malaki ang tiwala ko sa'yo. At kahit hindi ka magpaliwanag, alam kong hindi mo ako lolokohin. Salamat, Janela. Marahan itong hinimas ang pisngi niya bago siilin ng halik ang labi niya. Kumapit siya sa leeg ni Loki para kumuha ng suporta at mas palalimin pa ang halik. Nang mga oras na yon, napatunayan niyang kahit kailan, hindi masisira ang pag-iibigan na may matibay na tiwala sa isa't isa. Kinabukasan maagang nagising si Loki.
Pagkatapos niya mag-ayos ng sarili ay pinuntahan niya kaagad si Janela sa kabilang kwarto. Sa mansyon niya ito pinatulog pagkatapos ng nangyari. Pagdating niya sa guest room, saktong gising na ito. Maayos bang naging tulog mo, babe? Tanong niya, ngumiti ito. Oo, magaan sa pakiramdam dahil nahuli na rin sa wakas si Ma'am Vanessa. Kagabi ko pa nasabi kay Lolo ang tungkol doon. Ang sabi niya, magbubook siya ng flight papunta rito. Baka mamayang hapon nandito na siya. Nabanggit ko rin na tayo ng dalawa. Tuwan-tuwa siya. Excited siyang makita ka ulit at makahingi ng tawad sa lahat-lahat. Malakas itong bumuntong hininga. Mabuti na lang talaga sinabihan mo akong wag ibaba ang tawag kagabi. Paniguradong wala na siguro ako ngayon kung hindi kayo dumating. Hindi ko mapapatawad ng sarili ko kapag nangyari yun. Malaking pasasalamat ko rin kay Felipe dahil tinulungan niya ako para kausapin yung mga pulis na wag ipahalata ang pagdating. Kaya wala kayong sirena na narinig. Naramdaman niya ang pagsandal nito sa kanyang balikat. Nalulungkot ka ba sa nangyari? Alam kong importanteng tao sa iyo si Ma'am Vanessa. Nalulungkot ako na ginawa niya yung mga bagay na yun dahil lang sa mababaw na rason. Pero mas lamang yung peace of mind na nararamdaman ko dahil sa wakas may hustisya na. Yes, she's important to me. Aside from Lolo, she's also the one who raised me. Pero hindi dahil importante siya sa akin, isasarado ko ng utak ko sa mga nagawa niya. Alam kong mahal niya ako, pero ang ipakasal ako sa babaeng gusto niya para sa akin ay isang kalokohan. Gumawa siya ng krimen dahil lamang dun. Salamat sa pagiging totoo mo, Loki. Hindi talaga ako nagkamali na mahalin ka. Nangangako akong hindi kita iiwan. Ako rin, hindi na ako aalis. Babawi tayo sa 10 taon na nagkawalay tayo. Nang sumapit ang hapon, sinalubong nila ang pagdating ni Lolo Rico. Glad to see you arrive safely, Lolo. Wika ni Loki sa matanda. Tumango ito bago tumingin kay Janela. Kitang-kita niya sa mga mata ng abuelo ang guilt. Janela, I'm sorry. Pinutol ng babae ang sasabihin ni Lolo Rico at niyakap ang matanda. Nakita niya ang gulat sa mga mata ng kanyang lolo. Ngunit napangiti siya habang pinagmamasdan ang 2 taong importante sa buhay niya. Wala po kayong dapat ihingi ng tawad. Wala kang kasalanan sa nangyari. Maayos na po ang lahat. Kaya sana bumalik na sa dati ang closeness natin. Wika ni Janela bago bumitiw sa pagkakayakap dito. Parang sariling ama na po ang turing ko sa inyo. Kaya nalulungkot ako dahil ang tagal nating hindi nagkausap. Salamat, Iha. Napakabusilak talaga ng puso mo. Hindi ko alam kung deserve ka ba ng apo ko. Napakunot ang noo ni Loki. Lolo naman, wag mo siyang bigyan ng ideya na iwanan ako. Kakasangot lang po niya sa akin, baka iwan agad ako. Kaagad niyang sabi, ngunit tinawanan lang siya ng mga ito. Biro lang, apo. Alam ko namang deserve niyo ang isa't isa. Ilang sandali lang pagdating sa sala na pag-usapan nila ang tungkol sa kanyang lola. Kaya medyo nalita akong dumating dito dahil pinuntahan ko muna si Vanessa sa ospital. Hinihintay pang gumaling ang sugat niya sa binte at dadalhin din kaagad siya sa detention cell. Inamin niya sa akin lahat kung bakit niya nagawa ang bagay na yun. Seryosong sabi ni Mr. Villanova. Ang hindi ko matanggap, si Aldrin pala ang tumulong sa kanya makapagtago sa ibang bansa. May-ari ng isang airline ng batang yun, kaya hindi na nakapagtataka. Totoo ba yan, Lolo? Ani Loki, nagulat din sa nalaman. Oo, apo. Pinangakuan siya ni Vanessa ng isang mana na mas malaki pa sa ibibigay ko sa'yo, Loki. Nanlaki ang mga mata niya. What? Are you kidding me? Hindi lingid sa kanilang kaalaman na mayaman din ang pinagmula ng lola niya. Kaya kahit 10 taon itong nagtago, kaya nitong mamuhay ng marangya kahit saan. Hindi mo napapansin, Loki, pero naiinggit sa'yo si Aldrin. Kaya niya nagawa yun. Siya rin ang nagsabi kay Vanessa ng dahilan kung bakit pinauwi kita rito. Kahit ako, hindi rin makapaniwala. Ano pong plano mo kay Aldrin? Tanong ni Janela. Kailangan ko siyang itakwil sa pamilya at ipakulong din. Masakit man sa akin dahil apo ko siya, pero kailangan niyang matuto ng leksyon. Ganoon din ang lola niya. Ang hirap tanggapin, pero kailangan niyang harapin ang kasalanan niya. Dahil sa kanya kaya tumagal ang paghahanap kay Lola. Singit ni Loki. Huwag kayong mag-alala. Sa lalong madaling panahon, sisiguraduhin ko mabilis ang magiging proseso ng hearing. Lahat ng mga may kasalanan mabubulok sa kulungan. Sagot ni Mr. Villanova. At kapag natapos na lahat, gusto kong makasal na kayong dalawa.
Delay na 10 taon ang kasal nyo kaya kailangan na yang matuloy. Gusto ko na ng apo sa tuhod mula sa inyong dalawa. Nagkatinginan sila ni Janela at nagkangitian. Pero Lo, kakasagot lang sa akin ni Janela. Ano naman, mahalaga pa ba yun? Pumayag na kayo, baka ilang taon na lang ang itagal ko rito sa mundo. At ayoko namang mamatay nang hindi nakikita ang matagal ko ng pangarap para sa inyong dalawa. Napangiti si Loki bago hawakan ang kamay ni Janela. Sige po, handa kami magpakasal Lolo. Tama ka po, sapat na ang 10 taon namin pagtitiis para makasama ang isa't isa. Janela babe, will you marry me? Apo, wala kang singsing. Bakit inaalok mo ng kasal si Janela na hindi ka handa? Napakamot sa ulo si Loki. Lolo, to follow na lang po. Mamaya bibili ako. Huwag ka nang mag-abala. O ito, ibigay mo sa nobya mo. Inilabas nito mula sa bulsa ang isang mamahaling singsing at inabot kay Loki. Lo, bakit may singsing ka? Siyempre, mabagal ka 10 taon nga bago ka kumilos. Bago ako bumiyahe, binili ko na yan para sa'yo dahil sinabi mong kayo na ni Janela. Gosh, the best ka po talaga Lolo. Salamat. Bumaling siya muli kay Janela na tinatawanan silang maglolo. Pero sumeryoso din ito nang bigla siyang lumuhod sa harapan nito. Babe, will you marry me? Oo naman Loki, mahal na mahal kita. Kaya oo, papakasalan kita. Oh God, thank you babe. I love you too so much. Anya sabay tayo at isinuot ang singsing sa daliri ng nobya. Congrats mga apo, ako na ang bahala sa kasal nyo. Thank you Lolo. Panabay nilang sabi. Lumipas sa mga araw at nagsimula na ang hearing. Tulad ng sinabi ng lolo ni Loki, mabilis ang magiging proseso niyon, kaya nang tuluyang makulong sina Ma'am Vanessa at Aldrin, nawala na ang bigat sa puso ni Janela. Isang araw ay sinamahan siya ni Loki na bisitahin ang puntod ng kanyang tatay. Masaya siya na sa wakas ay nakamit na nito ang hustisya. Pinipilit pa rin ni Lolo Rico na kunin ni Janela ang mana kahit ilang beses niya itong tinanggihan. Sa huli, ginamit na lang niya ang pera para magbigay ng donation sa mga animal shelter. Binilikan din nilang dalawa ni Loki si Blackie at inampon kasama ang isa pa nilang asang golden retriever na si Max. Ilang buwan pa ang lumipas, tulad ng napag-usapan, nagsimula na silang magplano para sa gaganaping kasal nila. Hindi maiwasang ma-excite ni Janela dahil isa ito sa mga pangarap niya. Ngunit nakikita niyang mas excited pa sa kanya si Loki dahil napapansin niyang nahihirapan itong magplano. Gusto nitong maging perpekto ang araw ng kasal nila. 5 buwan ang naging pagpaplano. Ginanap sa isang sikat na Catholic Church sa Manila ang wedding nila. Ang kanilang maid of honor ay si Pauline, samantalang ang best man naman ni Loki ay si Felipe. Dumalo rin ang kanilang mga kaibigan na sina Eric, Rebecca, Dr. Elsa at Aling Lourdes. Dahil ulila na si Janela, si Manang Bebot ang naghatid sa kanya sa altar. Nakita niyang umiiyak pareha sina Lolo Rico at Loki. Lumambot ang puso niya sa nakita, pero napangiti rin dahil alam niyang luha yun ng kaligayahan. Nang matapos ang kanilang kasal, tumira sila sa niregalo ni Lolo Rico na isang bagong mansyon sa Manila. At 1 taon lang ang lumipas, bukod sa paglago palalo ng kumpanya ni Loki at pagsisimula ng negosyong restaurant ni Janela, biniyayaan sila ng isang sanggol na babae. Pinangalanan nila itong Leia. Nang dumating ang bata, mas lalong tumibay ang pagmamahalan nila bilang isang pamilya. At handa silang ituro sa kanilang anak na ang pundasyon ng pag-ibig ay palaging nagsisimula sa pagtitiwala. The End. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care and may God bless you always.